mag-worship sa inyo, Panginoon, sa aming mga tahanan, sa aming mga lugar, Panginoon, kung saan kami ay narito upang ibigay sa inyo ang moment na ito, Panginoon. The Lord na ibibigay namin ang best namin upang mapurihan ka, Panginoon. Dahil binigay niyo sa amin yung protection kahit na namang mangyari sa buhay ng Panginoon. Lalo-lalo na sa pandemic ito, Lord, that you are giving us the courage and the strength to always be still, know that you are God. Salamat po, Lord, we claim yung katagumpayan ng worship na ito, Panginoon. Inaalad po namin ito sa inyo, sa pangalan ng Panginoon Jesus. In Jesus' name, Amen. Sige po mga kapatid, tayo dumako sa ating pag-aawitan at pagsabasado ng Panginoon. Magandang umaga po muli sa bawat isa, sa mga kapatid natin nandiyan sa inyong mga kanya-kanyang tahanan. Nasa pang kayo, patuloy natin, samahan nyo kami sa aming magpupuri sa ating Panginoon ng buhay.
Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat at lalong higit sa lahat po sa ating Diyos na buhay. At maraming salamat kay Lord dahil inalaw niya na naman po itong araw na ito na makapagkaroon tayo ng gawain. Dahil sabi niya nga po, yung 6 na araw binigay niya sa atin, pero yung isang araw bigay naman natin kay Lord. At maraming salamat sa kanyang pag-iingat po lagi sa buhay ng bawat isa po sa atin. At sa araw pong ito, first Sunday of the month, meron po tayong yung breaking of the bread. At huwag nyo pong agad na i-off yung mga gadget po natin at bigyan lang natin ng konti pong oras. Ano po? Yung itong araw pong ito. Praise God. At ang topic po natin na binibigay po ni Lord sa araw pong ito po yung makikita sa 1 Peter 5:8-11. God, our strength and protector. Ito po ang ating Diyos, ang ating kalakasan at tagapag-ingat. Kung makita po natin, titignan nyo po, nadyan na po tayo sa 1 Peter chapter 5, verse 8-11. Ang sabi po dyan, be self-controlled and alert. Your enemy, the devil, prowls around like a roaring lion, looking for someone to devour. Verse 9, resist him, standing firm in the faith, because you know that your brothers throughout the world are undergoing the same kind of sufferings. Verse 10, and the God of all grace, who called you to His eternal glory in Christ, after you have suffered a little while, will Himself restore you and make you strong, firm, and steadfast. Last verse, to Him be the power forever and ever. Amen. So, purihin po ang salita ng Panginoon, ang pagkabasa niya, at patuloy na nagpapasalamat po ako kay Lord dahil binigyan niya na naman po ako ng time para makasama po kayong lahat. Dahil ang kailangan po natin ngayon is talagang kalakasang spiritual. Kasi hindi natin alam na kung hanggang kailan mangyayari ang ganitong mga sitwasyon. So sa panahon po natin ngayon, dahil po sa pandemic o crisis na nararanasan po natin, marami pong Kristiyano, marami pong Kristiyano o mga kapatiran ang marahil dumadanas na po ng kahinaan sa kanilang mga spiritual na buhay. Totoo po yan. Halos karamihan. So, nandahil po sa pandemyang ito, madaming pamilya po ang naapektuhan. Madaming nawala ng business, o mga nagsarado ng mga business nila. Madaming nawala ng trabaho na ikabubuhay para sa kanya-kanyang pamilya. Tulad ng mga office workers, mga factory workers, construction workers, mga salesman, sales ladies sa mga malls, at ibang establishments, mga drivers in public utility tulad ng mga bus, jeep, taxi, UB Express, at marami pang iba po. Marami pang iba na nawalan po ng trabaho. Nakita nga po natin ngayon na mga drivers ng jeep namamalimos na po. Ngayon, kung hindi tayo matatag sa ating spiritual na buhay, hindi po natin alam kung ano mangyari po sa atin. Kaya, praise God, nawa itong topic po natin na ito, magbigay karagdagan sa ating kalakasang spiritual po. Kaya nga po, since na nangyari ang pandemic pong ito, madami na din pong pinagbawal ang ating gobyerno. At isa na po sa mga ipinagbawal ay itong mass gatherings.
At isa na po tayo sa naapektuhan ng mass gatherings na ito. Kaya kung hindi man po tayo makakapag-fellowshipping, nawa maging matatag at maging matapang pa din po tayo sa mga nangyayaring ito sa atin. Kaya mga kapatid, lahat po tayo ay longing na magkita-kita na sa isa't isa at magsama-sama. Kaya lang po, hindi talaga po pwede dahil sa hindi basta-basta ang virus pong ito. Sabi nga po matapang o ibang klase ang virus pong ito. At madami pong restriction ang gobyerno. Kaya dapat hindi po tayo panghinaan ng loob dahil ang totoo, ang tunay na mananampalataya ay parang nasa gitna daw po ng kagubatan na napapaligiran ng mababangis na hayop. Totoo po yan. Ayan po ang buhay ng isang Kristiyano na sabi nga po ni Jesus sa Luke chapter 10 verse 3, "Go, I am sending you out like lambs among wolves." So, maski si Jesus Christ man, isipin po natin, biro nyo sinusugo niya po, sabi nga, humayo kayo, sinusugo ko kayo parang mga kordero sa gitna ng mga asong gubat. Kung isipin po natin, alam ni Jesus po, na yung mga kordero na yon is talagang maamo. Hindi po sila wild. No? Hindi po sila wild animals. Pero bakit niya isinusugo na parang tupa daw po yung mga apostol niya o disipulo niya noong mga time pong yon? Kasi alam ni Jesus na hindi niya pababayaan. Hindi maano yung mga apostol na yon. Dahil siya po, ang Panginoong Yesus, ang magbibigay ng kalakasan at katatagan, katapangan sa mga kordero pong yon. Walang iba kundi yung mga apostol niya. At ganun din po sa atin sa panahon po ngayon. Ganito po ang buhay po natin ng mga Kristiyano o mananampalataya. Para daw po tayong nasa gitna ng isang malaki at mabigat na pakikibaka. At hinalintulad din tayo ni Apostol Pablo na isang sundalo. Yung soldiers of Christ. Yung isang sundalo na nasa gitna ng battlefield, nasa gitna ng giyera, nasa gitna ng digmaan. Ganun daw po pala tayo hinalintulad ni Apostol Pablo. Wow, soldiers of Christ. Pag sinabi pong soldiers of Christ, armies of God, no? Lagi pong handa. So sa panahon po natin ngayon, na tayo po ay humaharap at dumadanas sa mabibigat na pagsubok, tulad po ng pandemyang ito o mga crisis na nangyayari sa ngayon. Ito po, mga kahirapan, kawalan, kagutuman, kaguluhan, at iba't ibang kasakitan ang dinadanas ng tao sa mga time pong ito. Ito po ang mga bagay na dapat nating mapaglabanan at dapat nating mapagtagumpayan. So may question po dito, how are we going to be victorious? Paano po ba natin mapapananagumpayan? O paano po tayo mananagumpay? No? So mananagumpay po tayo dahil ang Diyos ang ating kalakasan at tagapag-ingat ng ating buhay. So bilang mananagumpay na Kristiyano, ito po ang dapat gawin ng isang Kristiyano. Number 1, yung point po natin. Be self-controlled and alert. Be self-controlled and alert. Humanda daw tayo at magbantay. Sabi po ng verse 8 ng ating teksto, be self-controlled and alert. Your enemy, the devil, prowls around like a roaring lion, looking for someone to devour. No? So, maghanda daw tayo, humanda daw po tayo at magbantay. Maging aware po tayo sa ating buhay.
Dahil, sabi nga rito, ang dyablo na kaaway ninyo parang liyong umaatungal at aali-aligid na humahanap ng masisila. So, praise God. Yung leon na sinasabi rito ay hinalin tulad lang po kay dyablo. Gutom na gutom daw po. Maaligid na naghahanap ng masisila. Kaya kung titignan po natin yung sinabi ni Jesus na, "Go, I am sending you out like lambs among wolves." Humayo kayo, sinusugo ko kayo bilang mga tupa sa gitna ng mga asong gubat. Ganyan po pala ang ating buhay Kristiyano. May mga nakapaligid po sa atin. Marami pong mga trials, temptations, mga anumang circumstances dumarating sa buhay ng Kristiyano. Dapat pala mapagtagumpayan po natin ang lahat ng ito. Kaya nga po, bilang sundalo ni Kristo, yung soldiers of Christ, tayong mga lingkod niya ay humaharap din sa mga kaaway upang makipaglaban. Pero ang mga kaaway nito, hindi natin nakikita. Pero nararamdaman po natin. Amen po ba? Nararamdaman po natin. Sinabi po sa Ephesians 6, verse 12, "For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms." Glory to God, no? Hindi pala mga tao ang kalaban po natin, kundi mga pinuno daw po, mga may kapangyarihan at mga taga-pamahala ng kadilimang namamayani sa sanlibutan ito. Ito daw po yung mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Kita niyo po, no? Hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Hindi po natin nakikita po ito. Tulad po ng COVID-19 ito, itong virus na ito, hindi po natin nakita. Pero ito po yung kaaway natin. Ito po yung nais sumila sa ating mga Kristiyano o sa ating mga lingkod ng Diyos o sa mga tao sa mundong ito. Kaya nga po, kapag hindi naging aware ang isang Kristiyano, tandaan po natin, lagi siyang talunan. Lagi po siyang talunan. Alam niyo po, maski sa boxing, kapag nalingat yung isang opponent ng isang boksingero, 100%, ma-knockout ka. Ma-knockout po yun. Halos ganun din po tayo. Ang buhay po nating mga Kristiyano, mga kapatid, huwag po tayong maging complacent sa ating sarili. Na kung Kristiyano tayo is basta nandiyan naman si Lord eh. Amen. Talagang hindi niya tayo pababayaan. Pero dapat maging aware din daw po pala tayo. Maghanda tayo at magbantay. Kaya dapat lagi po tayong maging aware sa ating mga sarili. No? Sabi nga po ng Hebrew 12:2, "Let us fix our eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith." Totoo po yan, no? "Who for the joy set before him endured the cross, scorning its shame, and it sat down at the right hand of the throne of God." So, ituon po natin yung ating pong paningin, i-focus po natin yung ating pong buhay. Kanino po? Kay Jesus lamang po. Dahil siya po ang pinagmula ng ating pananampalataya. Kapag tumingin po tayo sa ibang bagay, maaring malugmok po tayo. Naalala ko po si Peter, nung nakita niya si Jesus na naglalakad sa tubig, sa ibabaw ng dagat, nagulat sila, nakakala lang multo. Pero sabi ni Jesus, huwag kayong matakot. Ako to.
ang Panginoong ang guro po nyo. No, ang sabi ni Pedro, Panginoon, pwede ba akong makapunta po dyan? Ang sabi ni Jesus, halika, Peter, come. So, anong ginawa ni Pedro? Humakbang po siya. Praise God. Nakahakbang po si Peter. Pero nung nakita niya yung malaking alon at doon niya na-focus ang kanyang paningin, anong nangyari po? Unti-unti na po siyang lumubog. Bakit? Nawala na po yung focus niya kay Jesus. Marahil ganun din po tayo, mga kapatid. Nawa, huwag tayong masiraan ng loob. Huwag tayong panghinaan. Kung may dumarating man na mga pagsubok sa buhay po natin, i-focus lang natin ang ating paningin o ang ating mind kay Jesus lamang po. So, sabi nga po, bakit po kailangan i-focus po natin ang ating pananampalataya sa Panginoong Hesus? Kasi kapag ang isang Kristiyano daw po ay hindi naging aware sa kanyang buhay Kristiyano, posibleng masila po siya ng umaatungal na leon. Banggit na po natin yan kanina, na wag po tayong maging complacent. Dahil kasi kung nagbabasta-basta lang tayo, akala lang natin natural itong nangyayari po sa buhay po natin ngayon. No, dapat maging maka-spiritual pala tayo. Kasi iba po yung mga spirituality, no? Yung merong maka-spiritual na buhay, mas iba po yan kaysa doon sa walang spiritual na buhay. So, sabi nga po rito, lions attack sick, young, and struggling animals. They choose victims who are alone or not alert. Kaya nga po, ganyan po ang strategy ni Satanas. Po, inaatake niya yung mga mahihina. Yung mga may struggle, yung mga laging may mga problema sa kanilang mga buhay. Na kahit hindi dapat problemahin, pinoproblema po. Dapat hindi po tayo makain ng problema. Dapat ma-overcome po natin ang problema lagi. Ito po. Pero hindi po magwawagi ang kaaway dahil andyan lagi ang Panginoong Diyos na umaagapay. Nag-iingat at nagbibigay lagi ng kalakasan sa atin sa lahat ng sandali ng ating buhay. Totoo po yan. Pinanghahawakan po natin lagi. Lagi natin panghawakan ang kanyang mga salita. Dahil kung hindi natin panghahawakan po yon, hindi natin alam, no? Kung sino pa ang mapanghahawakan natin. Sinabi nga sa Romans 8:31, what then shall we say in response to this? If God is for us, who can be against us? Ano pa ang masasabi natin, no? Lord, kung ang Diyos ay panig sa atin, sino pa ang laban sa atin? Alam niyo po, the name of Jesus is more powerful than in any other disease, than in any other problems, than in any other trials sa buhay po natin. Most powerful po siya kaysa sa power ng virus na nadidito sa mundong ito. Ano po? Kaya nga po, tayo pong mga Kristiyano sa ngayon ay dapat maging matapang, maging matatag po tayo. Dahil hindi po natin alam kung hanggang kailan po ang pandemic na ito. Wala pong nakakaalam. O ang crisis na ito. No? Kaya nga po, ang advice po ni Bishop Willie, nung nakausap ko last time, na ipag-pray natin ang ating ekonomiya. Praise God, nung sinabi nga rito na narinig ko nung isang araw, na malapit na magbukas daw po yung ekonomiya ng bansang Pilipinas. Kasi kung babagsak po yung ekonomiya natin, maraming mangyayari na hindi maganda. Kaya nga po, binibigyan na po tayo ng warning ng Panginoon. Dito sa
text po natin ito, dito sa topic po natin, sa mensahe ng Lord, humanda at magbantay daw po tayo bilang mga lingkod at mga mananampalataya ng Panginoon, bilang sundalo ng Diyos, soldiers of Christ. Dapat maging handa at magbantay daw po tayo. Kaya nga po, bilang paghahanda, ito po ang dapat gawin ng isang Kristiyano para managumpay. Kaya nga po, unang-una, be self-controlled and alert. At pangalawang points po natin, let us stand in our faith and resist the devil. Magpakatatag daw po tayo sa ating pananampalataya at labanan natin ang dyablo. Sabi po ng verse 9 sa text po natin, resist him, standing firm in the faith, because you know that your brothers throughout the world are undergoing the same kind of sufferings. Kapatid, kailangan pala malabanan natin at magpakatatag po tayo sa ating pananalig sa Diyos. Dahil, sabi nga po rito, tulad ng alam natin, hindi lamang tayo ang nagtitiis ng ganitong kahirapan, kundi pati ang inyong mga kapatid sa buong daigdig. So, glory to God. Kung titignan po natin yung mga nangyayari po sa atin ngayon, siguro mas hindi naman to ganun kagrabe na nangyayari sa bandang Africa, no? Sa bandang mga sabi nga yung mga nagiging malnourished na yung mga tao doon. Glory to God po. Glory to God. Kaya nga po, kung nakakaramdam po pala tayo na para na tayong kawawang Kristiyano, huwag po pala tayong mag-isip ng ganon. Dahil hindi lang pala tayo nakakaranas ng mga kahirapan, kundi maging ang buong daigdig. Glory to God po. At kumbaga sa kinikiliti pa lang tayo. No? Trials pa lang po ito sa atin. Pagsubok po ito sa ating mga Kristiyano. Kung hanggang saan po tayo kakapit po sa ating Panginoong Diyos na buhay. Kung hanggang saan yung ating pananampalataya. Sabi nga po ni Apostle Pedro, Apostle Peter warns us to watch out for Satan's attack when we are suffering or being persecuted. Watch out if we are feeling alone, weak, helpless, and cut off from other believers. No? So mag-ingat daw po tayo. Mga kapatid, mag-ingat daw po tayo. Kung inaakala natin na tayo ay dumadanas ng mga iba't ibang pagsubok o pagdurusa dahil si Satanas laging nakabantay sa atin. Totoo po yan. No? Isang kisap mata lang natin na manghina lang ang ating spiritual na buhay, iba na agad na iisip ng isang tao. Lalo na kapag ang isang tao ay hindi maka-spiritual. Kaya nga po, yun po ang advantage po natin. Marahil na tayo po ay nakakilala sa Panginoon, alam na natin po yung tama at mali, alam na natin po kung ano mangyayari sa isang tao na wala sa Panginoon. Amen po, no? Akala po ng mga tao, basta okay lang, normal lang ang buhay. Kapag sa nangyayari ngayong sitwasyon na ito, akala nila, talagang mangyayari. Talagang ito na yun. No? Normal lang yan. Pero hindi alam ng tao na kung sa atin mga Kristiyano, spiritual battle na po ito. Spiritual battle na po ito. Dahil sabi nga kanina sa Ephesians, di ba, hindi natin nakikita ang ating mga kalaban. Hindi mga tao ang ating kalaban, kundi mga spiritual na yung mga sasamang espiritu na namamayani sa mundong ito, sa sanlibutan ito. Kaya nga po, mag-ingat daw po tayo kung inaakala natin na tayo ay dumadanas ng mga iba't ibang pagsubok o pagdurusa. Dahil si Satanas, laging nakabantay po yan sa atin. Maging aware daw po tayo at mag-ingat kung ang inaakala lang po natin na tayo ay nag-iisa na. Na tayo ay mahina at wala nang magawa.
At kung iniisip natin na tayo ay napapabayaan na ng mga kapatid. Glory to God. Sa ngayon po mga kapatid, marami pong mga nag-iisip na mga kapatiran na akala napapabayaan na po ang bawat isa. Pero no amen po. No amen. Hindi nyo lang alam kung paano kami mga leaders, kung paano po kami nag-iisip din. Po? Naniniwala po kami na andyan lagi si Lord na hindi magpapabaya sa atin. Kapatid, dapat laging nakafocus at laging aware po tayo sa mga ganitong sitwasyon. Para sa ganitong paraan daw po, hindi makakaatake ang dyablo sa buhay po natin. No? Kasi sabi nga, we are especially not vulnerable to Satan's attack. So, dapat hindi po tayo yung madaling maatake ni Satanas. Let us stand in our faith and resist the devil. Na po, magpakatatag daw po tayo sa ating pananampalataya, lalo na po sa mga panahon ngayon, at labanan natin ang dyablo. Alam naman natin po kung sino ang kalaban natin. Ang sabi po ng James 4:7, Santiago 4:7, draw near to God, resist the devil, and he will flee from you. Na po, pasakop daw po tayo sa Diyos, labanan natin ang dyablo, at lalayuan niya tayo. Kasi kung hindi po tayo lalapit sa Diyos at hindi natin lalabanan ang dyablo, kapatid, sinong lalapit sa atin? Paano tayo lalaban at paano tayo mananagumpay? So, kailangan pala laging lumapit tayo sa Panginoong Diyos na buhay. Alam niyo po, nagpapasalamat po ako sa mga oras na ito. Kunin ko na po yung slot na ito. Magpapasalamat po ako sa lahat. Nagpapasalamat po ako sa lahat ng mga nag-pray po sa aking anak na si Sister April. At naniniwala po ako na through our prayers, nadudun po yung kagalingan na pinagkaloob na po sa kanya. So kinilaim ko na po ito na nadudun na po yung kagalingan at nanumbalik na po yung kanyang kalakasan. So glory to God po, glory to God. Marahil itong week na ito na makalabas na siya. Na po. At thank you po sa lahat ng mga prayers po ninyo. Dahil nung nabalitaan ko na nagkaganon ng aking anak, hindi ko alam kung ano ang naramdaman ko sa sarili ko. Pero ang unang-una kong ginawa, lumapit agad ako kay Lord. Ibinigay ko agad sa Kanya. Ano man yung mga pagsubok na ito, kaya sabi ko nga na kinausap ko si Lord. Lord, sabi nyo, draw near to you. Lumapit kami sa inyo, labanan namin ng dyablo at lalayo niya kami. At lagi kong pinanghawakan nga po, yung hindi nyo kami pababayaan, hindi nyo kami iiwanan. Hebrew 13:5. Favorite verse ko po yan. Pinanghahawakan ko po lagi yan. Pinag-pray and fasting ko po ang anak ko for 1 week. Kasama na po doon yung lahat na may mga karamdaman. Lahat na may mabibigat na karamdaman. Sinama ko na po. No? Dahil araw-araw naman nagpe-pray din kami dito sa bahay. So glory to God. Sabi nga po sa James na the prayer of a righteous is powerful and effective. Kaya nga po, kung tayo po ay laging nakahanda, no, siguradong bibigyan po tayo ng Diyos ng kalakasan. Yun po, na kung tayo po ay laging nakahanda.
ibibigyan po tayo ni Lord ng lagi ng katatagan, katagumpayan. Kaya yung number 3 points po natin, God will give us courage and strength. No? Bibigyan daw po tayo ng katatagan, pagiging yung katibayan, pagtitibay ng ating puso't isipan, kalakasan. So sabi nga po dito sa verse 10 ng ating teksto, and the God of all grace, who called you to His eternal glory in Christ, after you have suffered a little while, will Himself restore you and make you strong, firm, and steadfast. So, totoo po yun, no? Na pagtapos daw po ng pagtitiis daw po ng maikling panahon, ang Diyos na bukal ng lahat ng pagpapala, ang siyang magbibigay daw po sa atin ng kaganapan, katatagan, at isang saligang matibay at hindi matitinag. No? So when we are suffering, we often feel as though our pain will never end. Parang naisip natin na parang wala na bang katapusan po. Lord, ano ba itong nangyayari? No? Alam ko po na marami nakakapag-isip nito. Lalo na po dun sa mga naapektuhan ng crisis po natin. Lalo po yung may mga pamilya na talagang hindi alam kung saan kukuha ng ikabubuhay. Lalo po kung may mga bata pang mga anak. So, sa totoo lang po, kung tayo ay dumadanas ng mga iba't ibang klase ng kahirapan sa ating buhay, para bang wala ng katapusan. No? Minsan nawawala na tayo ng pag-asa sa mga pinagdadaanan po natin. Pero ang sabi ng Diyos, hindi kita pababayaan, hindi kita iiwanan man lang. Totoo po yan. No? Totoo po yan. Kaya nga po, minsan masasabi natin na, Lord, bigyan niyo po ako lagi ng katatagan, ng kalakasan upang mapaglabanan ko yung mga bagay pong ito. Kaya dapat maging aware po tayo, alert po tayo upang hindi tayo maisahan ng dyablo. Kasi kapag na-focus na po natin yung ating mind sa ganung sitwasyon, doon na po papasok ang kaaway. Doon na tayo panghihinaan ng loob. At kapag humina na po ang ating loob na yan, ating spiritual na buhay, then doon na tayo napapasukan ng dyablo. Kung ano-ano na po naiisip natin na hindi na po kaaya-aya sa Panginoon. Ano po? Kaya dapat lagi tayong matatag, lagi po tayong matibay, at lagi tayong matapat sa paglilingkod sa ating Diyos na buhay. Sabi ng Joshua 1:9, ano po? Have I not commanded you, sabi kay Joshua, be strong and courageous. Do not be terrified. Do not be discouraged. For the Lord, your God, will be with you wherever you go. Napakaganda po ng pangako ng Panginoon. No? So, lagi nating alalahanin po itong mga tagubilin niya to. Tinagubilin niya po ito kay Joshua, pero naniniwala po ako na kung paano nangusap si Lord noong mga time na yon, siya pa rin Panginoong Diyos na nangungusap sa atin sa mga oras pong ito. Na magpakatatag daw po tayong lahat at tibayan po natin ang ating loob. Huwag daw po tayong matatakot o mawawala ng pag-asa. Dahil sabi ni Yahweh, ako si Yahweh, ang iyong Diyos, nasasayo saan ka man pumunta. Praise God. No? Praise God. Kaya naalala ko dito sa Isaiah 44 na dumaan ka man sa ilog o sa dagat, dumaan ka man sa apoy, no? Dumaan ka sa dagat, hindi ka malulunod. Dumaan ka sa apoy, hindi ka masusunog. Kasi kasama mo ako lagi. Glory to God. Yun po, ang ibig sabihin, anuman ang dumating na problema sa buhay po natin,
Anuman ang dumating na mabigat na pagsubok sa buhay po natin, tandaan po natin mga kapatid, na lagi nating kasama ang Diyos sa ating buhay na magbibigay ng katatagan, magbibigay ng kalakasan, magbibigay ng katapangan, at siya ang mag-iingat po sa ating lahat. So, dahil kung tayo po ay tutulog-tulog, manghihina at walang kalakasan, sigurado madali tayong masisila ng mga leon na yan. Walang iba kundi ang Satanas. No? Spiritual battle na po ito. Yung iba hindi naniniwala. Pero tayo po mga Kristiyano, alam na po natin to. Na kapag may dumadating sa ating mga ganitong bagay, wala tayong ibang lalapitan kundi ang Panginoon Diyos. Draw near to God. Resist the devil and he will flee from you. Be strong and courageous. Do not be terrified. Do not be discouraged. Yun po yung mga pangako ni Lord na dapat nating isapamuhay naman. Dapat na doon lagi po yung Word. No? Yung Word of God na lagi nating nakakain. Lagi nating ina-absorb sa buhay natin. At yun ang nagbibigay sa atin ng nourishment sa ating spiritual na buhay. Yun ang bibigay sa atin ng kalakasan. Yun ang makakapagbigay sa atin ng katapangan upang mapaglabanan natin yung gawa ng kaaway sa ating buhay. We are the soldiers of Christ. Kapatid, we are the armies of God. Kaya huwag tayong padadaig. Huwag po tayong patatalo. Amen po. Dahil kung tayo po daw ay maging complacent lang sa buhay natin, madali daw po tayong masisila ng mga leon na yan. Huwag daw po tayong matakot dahil kasama lagi natin ang Diyos. Sabi ng Isaiah 43, nung 1-3. Ano po? So, maparisan din po natin ang buhay ni Haring David. Nung siya ay isang pastol pa. Tingnan niyo po, no? Naging matapang at matatag po si David nung siya po ay pastol pa. Hindi pa siya hari. Pero nandun na po yung katapangan niya. Nawa maparisan po natin siya. Sabi po sa 1 Samuel 17, no? 36-37a. Your servant has killed both the lion and the bear. This uncircumcised Philistine will be like one of them, because he has defied the armies of the living God. 37. The Lord who delivered me from the paw of the lion and the paw of the bear will deliver me from the hand of this Philistine. Excuse me po. Marami na po akong sabi po rito na marami na po akong napatay na leon, sabi ni David, at oso. Mapapatay ko rin po ang Filisteyong iyon, pagkat ang hinahamak niya ay ang hukbo ng Diyos na buhay. Idinugtong pa ni David, ang Diyos na nagligtas sa akin sa kuko ng mga leon at ng mga oso ay siya ring magliligtas sa akin sa Filisteyong iyon. So ano po nakita natin sa verse pong ito? Kapatid, nakita po natin dito ang katatagan, katapangan ni David nung siya ay isang pastol pa lamang. So ang Filisteyong binabanggit po dito ay si Goliath. At ang mga Filisteo ang isang nagpapahirap sa mga Israelita. At siyang nagbibigay lagi ng problema sa kanila noong time na yon. Pero sa isang iglap lamang po, ano pong nangyari? Tinalo po ng isang hamak na pastol, si Goliath na napakalaking tao, na warrior. No? Masasabi natin siya is a great warrior ng Philistine, na pinagmamalaki ng mga Filisteo. At nang dahil sa kalakasan at katapangan na ipinagkaloob kay David ng ating Diyos na buhay, dinaig po, ginapi niya po itong si Goliath. Nawa, ganun din po tayo mga kapatid. Kung ikukumpara po natin ang sitwasyon po natin ngayon,
Itong nakikita po natin, yung dinadanas natin na ngayon, ito po yung mga, sabi nga, may mga trials ngayon, mga pagsubok ngayon, ito po yung gulayat sa ating mga buhay. Pero dadaigin po natin yan sa pamagitan ng katapangan. No? Yung strength na bibigay ni Lord, yung pag-iingat niya na ibibigay niya, dadaigin po natin yan kung anumang gano'ng kalaki mang gulayat ang dumating sa buhay po natin. Amen po. So, glory to God. Na po, glory to God. Sabi po ng 1 John 4:4, "You, dear children, are from God and have overcome them, because the one who is in you is greater than the one who is in the world." Glory to God. No? Greater is He who is in me than he who is in the world. Mas makapangyarihan daw po yung espiritong nasa sa akin kaysa doon sa espiritong dito po sa mundong ito. Panghawakan po natin yan, mga kapatid. Lagi dapat meron tayong mga panlaban. Meron tayong sword of the Spirit, which is the Word of God. Yun ang magpapalakas po sa ating buhay, Kristiyano. Wala na pong iba. Wala po tayong ibang mapupuntahan, wala po tayong ibang mapagsasabihan, wala po tayong ibang, sabi nga po, malalapitan, natutulong sa atin. Opo, meron tutulong. Pero, temporary lang po yon. Pero ang tunay na tutulong po sa atin hanggang sa katapusan ng daigdig ay ang Panginoong Diyos na buhay. Amen. So, glory to God. Maraming salamat sa mga kapatid na nakarinig ng mga mensahe ng Lord sa araw pong ito. At nawa, ito pong mga mensaheng ito ay magsilbing kalakasan po sa ating mga spiritual na buhay. At sabi po dito sa ating conclusion, 1 Corinthians chapter 16 verses 13 to 14. "Be on your guard, stand firm in the faith, be men of courage, be strong, do everything in love." Maging handa daw po tayo at magpakatatag sa ating pananalig. Magpakatapang daw po tayo at magpakatibay. Ang lahat ng ginagawa natin, gawin nating may pag-ibig. Kaya mga kapatid, kaya nga po nawa maging aware po tayo sa ating buhay Kristiyano. Pinaghahanda po tayo ng Diyos sa lahat ng mangyayari. Hindi po natin alam kung hanggang kailan po ito. Sa mga panahon ngayon, hindi po natin alam ang mga strategy na ginagawa o gagawin pa ng kaaway upang pabagsakin tayong mga lingkod o mga sundalo ng Diyos. Sa ngayon, andyan yung nagbibigay siya ng kahirapan sa mga tao. Mga taong walang inaasahan kundi ang Diyos na buhay po lamang. Ang kaaway ang siyang nagbibigay ng mga kaguluhan sa bawat bansa at iba't ibang karamdaman. Pero huwag daw po tayong matakot. Lagi daw po tayong maghanda at magbantay at mapagtatagumpayan natin ang lahat ng yan. Kaya nga po itong teksto po natin, yung points po natin, be self-controlled and alert. No? Let us stand in our faith and resist the devil. God will give us courage and strength. So mga kapatid, we are the armies of the living God. We are the soldiers of Christ. For God is our strength and our protector. Maraming salamat po kay Lord. Maraming salamat. Samahan niyo po ako sa maikling panalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, dakilang Ama, maraming salamat po sa pagkakataong ito na ipinagkaloob niyo po sa bawat isa po sa amin.
Naniniwala po ako na ang mensaheng ito ay hindi po mababaliwala, kundi ito po ay magsisilbing kalakasan po sa bawat nakakarinig o nakapakinig ng mensahe pong ito. Dahil ang salita niyo po ay buhay na nagsisilbing katatagan, kalakasan sa aming mga buhay. Kaya maraming salamat po. Thank you po sa lahat-lahat ng mga blessings na lagi niyo pinagkakalob po sa amin. Thank you po sa lahat-lahat ng mga provisions na lagi niyo pinagkakalob sa amin. Yung mga kalakasan naming physical as well as aming mga spiritual na buhay. Maraming salamat po at wala po kami sa mga banig ng karamdaman. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Tunay nga na lahat nawa ng may mga karamdaman sa mga oras na ito ay binagkalob niyo na po ang kagalingan. In Jesus' name, Amen. Mga kapatid, sa oras pong ito, meron po tayong, yung sabi nga, yung ginagawa po natin, yung exercise natin, na every first Sunday of the month, meron po tayong breaking of the bread. At gagawin po natin ito para maalala po natin in commemoration po ng ating Panginoong Hesukristo nung siya'y namatay, nabuhay na muli at sa kanyang muling pagbabalik. Hallelujah. 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 Alam ko po na meron naman po kayong pin-repair na mga elements po na sa mga kanya-kanyang mga tahanan sa mga oras pong ito. Bago po tayo magpatuloy po, meron din lang pong paalala ang Panginoon, no? Na sabi rito, ang sino mang kumakain ng tinapay at umiinom sa saro ng Panginoon nang hindi nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya dapat siyasatin ng tao ang kanyang sarili bago kumain ng tinapay at uminom sa saro. Mga kapatid, i-search po natin ang ating mga puso. Kung ano man yung mga pagkakasala na nagawa po natin, hingin natin ang kapatawaran sa Panginoon. At kung sino man yung mga nakikinig po ngayon sa mensahe pong ito, na hindi pa po tumatanggap kay Lord, dapat, sabi nga po na bago tayo mag-partake ng isang breaking of the bread, tinapay na nagsisimbolo ng kanyang katawan at dugo, nagsisimbolo ng kanyang banal, itong juice na ito nagsisimbolo ng kanyang banal na dugo. Tanggapin natin si Lord sa buhay po natin. Sige po, pag-pray po natin ang mga elements pong ito. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, bago po kami mag-partake ng mga elements pong ito, itong tinapay na nagsisimbolo ng inyong katawan at ang juice na ito nagsisimbolo ng inyong dugo, nais po namin na magpasiyasat po. Siyasatin niyo po. Search niyo po ang aming mga puso't isipan. Tinatanggap po namin ang kapatawaran na pinagkakaloob niyo na po sa bawat isa po sa amin, Lord. Tinatanggap ko na po ang ating Panginoong Hesukristo sa aking buhay bilang Panginoon at tagapagligtas ng buhay ko. Kaya maraming salamat po at tunay na i-bless nyo nga po ang mga elements pong ito. In Jesus' name. Amen. Amen. So itaas po natin ang tinapay. Sabi po rito, ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Hesus, noong gabing siya'y ipagkanulo, ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-piraso ito at sinabi, ito ang aking katawan
na ihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Lord, maraming salamat. Marami pong salamat. Ito pong biskwit na ito na nagsisimbolo na inyong katawan sa krus ng Kalbaryo ay nabayubay po doon. Tinanggap niyo po ang lahat ng mga paghihirap nang dahil po sa aming mga kasalanan. Kaya inaalala naman po namin sa mga oras na ito na dapat kami po ang tumanggap nito. Pero maraming salamat po dahil ginawa niyo po ito alang-alang sa inyong pag-ibig sa amin. Kaya, Panginoong Jesus, maraming salamat po sa binigay niyo pong kapatawaran sa bawat sa amin. In Jesus' name. Partake po natin. Itaas po natin ang juice. Lord, maraming salamat po muli sa juice na ito nang sisimbolo ng inyong banal na dugo na dumanak po sa krus ng Kalbaryo, na ang dugong ito ang siyang nagbigay sa amin ng kagalingan sa lahat ng aming mga karamdaman, na ang dugong ito ang siyang nagbigay ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Kaya maraming salamat po at inaalala po namin na kayo po ay nabuhay na muli at muling darating. Muling magbabalik upang kami po ay kunin. Maraming salamat po. Inumin po natin ang ating Diyos. Lord, thank you po sa oras pang ito na binigyan niyo uli kami ng pagkakataon na maalala po namin ang inyong ginawa doon sa krus ng Kalbaryo. Thank you, Lord. In Jesus' name. Amen. Amen. So mga kapatid, bago po tayo mag-closing, no, meron ba lang tayong konting announcement. Kung natatandaan nyo po, tayo po ay na-stop ng gawain noong March 15. At anong month na po ngayon? July na po ngayon. First Sunday of July. Bali, nasa 3.5 months na po tayo na natigil sa gawain. At naniniwala po ako na meron pa po tayong main church na kung saan is nadoon pa po na inaalagaan po natin to at upang magsama-sama po tayong muli kung loloobin ng Panginoon. At ipinapaalala ko lamang po sa inyo mga kapatid, huwag niyo pong mamasamain dahil ito po yung ating talagang ginagawa. Ito po yung pagsunod po natin sa ating Panginoong Diyos na buhay. Na number 1 na dapat tayong sumunod sa lahat ng pinag-uutos niya. At ito po yung tithes and offering. Which is wala po tayo nito. Pero gusto ko lamang po sa inyong i-remind na yung pong mga kapatid na hindi naman po na lockdown yung trabaho, na tuloy-tuloy ang trabaho magmula pa po noon, meron naman pong natatanggap na mga pagpapala. At dapat naman po, i-reserve naman po natin yung 10% na ibibigay natin para kay Lord. Kami man po, ako man po at 10 na aking pamilya, wala akong natatanggap na mga sweldo o kung ano man. Pero kung meron dumadating na blessing po sa amin, ibinubukod ko rin po yung 10% na yon. Nawa, ganun din po tayong lahat. Dahil meron pa tayong main church, no? Na susuportahan po natin yan. Kaya, yung ating tithes, marahil ibibigay na sa inyo na lang o explain na lang sa inyo ng mga pastors po
na nandiyan po sa inyong mga lugar. No? Dahil hindi ko na po babanggitin dito, pero ipagkakalob niya lang po o sila na po ang sasabi sa inyo kung ano po yung nararapat gawin para po sa mga tithes po natin. No? Pwedeng ibigay sa bangko at pwedeng ibigay po sa kanila. Marami pong explanation, pero yan nyo po na yung mga pastor na lang po ang mag-explain po sa inyo. Amen? At Thanksgiving po, pasasalamat po. Ako po yung taus-puso nagpapasalamat pong muli, no, sa lahat ng mga prayers po ninyo sa aking anak na si April, Sister April. At nagkaroon po siya ng kagalingan na. Yung total healing, ipinagkaloob niya na po sa kanya ng Panginoon Diyos. Dahil din po sa katatagan, kalakasan, at sa pag-iingat niya po sa amin at sa kanya po. Maraming salamat po sa mga prayers po ninyo. At nawa, ituloy po natin yung mga prayers pa natin. Lalo na po, may mga kapatid po tayong dumadanas din po ng ganitong cases. COVID-19, sa mga, lalo na po sa Riyadh. Po, may mga pastors po tayo. Pag-pray po natin. Lalo na po si Pastor Boyet, Pastor Arvin, Pastor Ferdy Abilgos, Pastor Alvin Aguas, at si Pastor Boyet, yung husband po ni Bishop Marie. Marahil, kung ito man po ay mild lang, ipagkakaloob ni Lord yung mga kalakasan, kagalingan na ipagkakaloob sa kanila. Dahil kasi po yung mga kapatiran po doon, hindi maiwasan na magsama-sama rin po paminsan-minsan. No? Kaya ang kailangan po talaga is yung distancing lang. Pag-iingat lang po. Mag-ingat lang po tayo ngayon. Sa panahon po natin ngayon. Hindi pa po tayo COVID-free. No? Sinasabi nga po nila dyan, nagjo-joke sila, merong free COVID. Pero tayo po, mag-ingat lang po. Lalong higit sa lahat, kami pong mga sabi nga, bumabata na. No? Kami pong mga nadoon na po sa age na kung saan mag-ingat na. Mga senior na po. Lahat ng mga senior, kailangan mag-ingat na po. Dahil prone po tayong lahat dito sa virus pong ito. Tayo po madaling maapektuhan na. Pero in the name of Jesus Christ of Nazareth, covered po tayo lagi ng blood of Jesus. Kaya maraming salamat muli sa inyo mga kapatid sa pag-pray po natin sa mga lahat ng mga kapatiran na nangangailangan ng prayers po. No? Thank you po. Thank you. Thank you. At ipagpatuloy po natin ang prayer pong ito. Kaya glory to God. At tayo po'y manalangin na. I-close na po natin sa panalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, kayo po ang aming Diyos na nagbibigay sa amin lagi ng katatagan, ng katapangan. Kayo po ang Diyos ng pag-ibig, kayo ang Diyos ng kaayusan. Kayo po ang Diyos na hindi nagbabago noon, ngayon, at Diyos magpakailan paman. Ama, maraming salamat po. Maraming salamat po sa oras pong ito na binigyan niyo po kami ng pagkakataon na mapakinggan pong muli ang inyong kapahayagan, ang inyong mensahe na talagang totoo po na kayo po, Panginoong Diyos, ang aming katapangan. Kayo po ang aming katatagan. Kayo po ang tagapag-ingat po namin sa lahat ng aming buhay. Kung may dumarating nga pong mga problema, pagsubok sa buhay po namin, lalo na po ngayong mga time po ito, ng crisis na ito, itong pandemic na ito, Lord, tulungan niyo po kaming lahat na mapaglabanan, mapagtagumpayan, anuman yung mga pagsubok na dumarating na ito sa aming mga buhay ng bawat isa. Lalo na po yung mga kapatid na kung saan nag-struggle po sila, nawalan po sila ng trabaho. Wala po silang sabi nga po, makuha o magawa kung ano po ang ibibigay nila.
o itutulong nila sa kanilang pamilya. Pero alam ko po, nalalaman ko po, at naniniwala po ako, at nananampalataya na kayo po, Panginoong Diyos, ang aming great provider. Kayo po ang aming tagapagbigay, tagapag-supply ng lahat ng aming mga pangangailangan. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Lord, thank you po. Thank you sa lahat ng mga blessing na lagi nyo ipinagkakalob sa amin. Thank you po sa mga katapangan, katatagan, hallelujah, na lagi nyong ginagabayan po kami sa lahat ng oras, sandali ng aming buhay. Maraming salamat po at patuloy na dalangin ko nga po na bigyan nyo po lagi ng protection ang mga kapatid na mga frontliners, Panginoon, na ginaganap ang kanilang mga trabaho na humaharap sa ganitong mga cases. At patuloy na proteksyonan nyo po sila, gabayan nyo po sila, at ay layus nila sa anumang mga yung mga kahawaan na huwag silang mahawa ng ganitong yung mga transmission ng mga disease na ito in the name of Jesus. In the name of Jesus. Kaya maraming salamat, and we pray, Lord, also na yung mga cases, patient na ito, yung mga nag-positive sa COVID-19 na ito, we pray, Panginoon, for your divine and miraculous healing na ipagkakalob niyo na po sa kanila in the name of Jesus. Naniniwala po kami na kayo po, Panginoong Diyos, ang aming Jehovah Rapha, the great healer, na magbibigay ng kalakasan, magbibigay ng kagalingan sa lahat ng mga kapatid na may mga karamdaman na sa mga oras nito ay dumadanas ng ganitong mga karamdaman in the name of Jesus. Lord, maging hindi man yung mga kapatiran, lahat ng tao na-involve o na karoon ng ganitong COVID-19, naging positive sa ganitong virus, Lord, we pray for your divine and miraculous healing na ipagkakalob niyo na po sa bawat isa sa kanila. Dahil may mga pamilya rin po sila, Lord, na naghihintay po sa kanila. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Tulungan niyo po sila, Panginoon. Maging yung mga person under investigation o person under monitoring, naniniwala po kami na hindi nyo na po i-allow na maging positive po, kundi Lord, ibibigay nyo na po yung kagalingan sa bawat sa kanila in the name of Jesus. At sino man yung mga nangangailangan po ng trabaho, hallelujah, sa mga oras nito, Lord, sabi nyo nga po, you will provide lahat ng pangangailangan. You will supply all our needs according to your riches and glory through Christ our Lord Jesus. Pagkakalob nyo po, Panginoon, anuman yung mga minimiti o nire-request ng mga kapatid na ito, mahabag po kayo sa kanila. Mahabag po kayo sa amin na nangangailangan ng tulong po ninyo. Kaya, Ama, maraming salamat po. At talagang panghahawakan po namin ang mga salita ninyo na kayo po, Panginoong Diyos, ang aming kalakasan. Kayo po ang aming tagapag-ingat ng aming buhay. Maraming salamat po. Maraming salamat. In Jesus' name, Amen, Amen, Amen. God bless sa inyo pong lahat. Maraming salamat po. Pagpalain po tayo. Blessed Sunday po sa lahat. In Jesus' name.